Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ang nakikita po ninyo sa screen ay si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Si Oscar Albayalde mga kababayan, siya po ang isa sa mga suspect dyan po sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa siya dyan sa mga nakalista na aarestuhin ng ICC. So, naaresto na po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang isunod si Bato de la Rosa at itong si Oscar Albayalde. Sila po kasi ang mga PNP chief noong panahon na usong-uso po ang tukhang. At dahil po dyan sa tukhang na yan ay mahigit 30,000 po ang naging biktima ng EJK. Ayan po ngayon ang inaabangan natin mga susunod na mangyayari. At ayon naman kay Oscar Albayalde ay handa naman siyang harapin etong ICC. Ito mga kababayan pahayag ni dating PNP Chief Albayalde sa mga kababayan. Yes, we are preparing for this, of course, no? Kailangan talaga nating piniprepare ito. Pero kung talagang, sabi ko nga, kung talagang isusubo tayo ng gobyerno, then wala po tayong magagawa. Kasi after serving this country for almost 38 years, kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Pero sabi ko nga, masama pong pangitain sa ating mga tao ito. Kung ang mga no less than our head of states or yung mga nagserbisyo sa atin for so many years, kaya nating i-surrender pala. Minsan pa pupunta yung mga ordinaryong tao sa atin, no? Okay, so yan po yung statement ni dating PNP Chief Oscar Albayalde sa posibleng arrest warrant mula sa ICC. At para bang sinusumbatan niya itong gobyerno dahil matagal din daw siya naglingkod dito sa ating bayan at sa kabila ng kanilang paglilingkod ay maaaring sila ay isurrender sa ICC. At ito pa mga kababayan, meron pa pong pahayag si Oscar Albayalde at sinabihan niyang bastos. Bastos daw ang pagkakatrato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagkakahuli, yung pagkakadakip, at yung sapilitang pagpapasakay sa eroplano, ito raw ay kabastusan. Ayon kay former PNP Chief Albayalde. So, pinalalabas niya na itong ginawa ni General Torre ay kabastusan. So, pakinggan natin uli itong si PNP Chief Albayalde. Ang una kong maiisip is bastos, no? Ayan, bastos daw mga kababayan, bastos daw ang ginawa ni Nicolas Torre. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process din, no? Puwersahan nandun. So, okay. Bastos daw dahil parang hindi siya binigyan ng due process. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang napaka-importante na para sa kanila yung salitang due process. Mga kababayan, nung pinatupad nyo yung tokhang, di ba? Pinatupad nyo ni former President Duterte, pinatupad ni Bato de la Rosa, at pinatupad mo yung tokhang, yung war on drugs, para na mga hindi nyo alam ang ibig sabihin ng ng due process. Di ba? Due process ba yung ibinigay nyo doon sa mga naging biktima ng EJK? Due process ba yung bigla mo na lang gugurgurin? Huhulihin, gugurgurin? Na hindi nyo man lang hinarap sa husgado? Hindi nyo ipinatayo sa isang trial? May due process ba nangyari dun sa 30,000 na biktima ng EJK? Na kaya itong ICC ay nag-imbestiga. Kaya itong ICC ay nag-aaresto ng mga suspect. O nauna na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kayo na ang susunod. Etong due process na hinahanap ninyo, hindi nyo nga naiintindihan ata ang ibig sabihin niya noong mga panahon na kayo'y nagtotokhang. Napaka-importante na sa inyo ng due process. Napaka-importante na sa inyo ng rule of law. Pero ng mga panahon na naggugurgur kayo, mga walang kalaban-laban,
Nabanggit nyo ba? Naisip nyo ba? Sumagi ba sa pag-iisip ninyo ay ang due process na yan? Tapos ngayon, ito, pinapatupad ni General Torre yung kanyang mandato. Merong warrant of arrest, isiniserve niya yung warrant of arrest. Ang tagal na po, mga kababayan. Sobra-sobra na nga po yung tolerance eh. Sabi nga po ni spokesperson, Fajardo, ang tagal na po. Kung merong mga maximum tolerance, yung ginawa nila ron ay sobra-sobrang maximum tolerance, baka extreme tolerance na. Dahil sobrang tagal, pinagbigyan sila sa gusto nila. Ilang oras sila tumambay doon, ang tagal. Ang dami mga proseso. Dami nilang hiling na pinagbigyan ng kampo ni Duterte. Pero lumalalim na ang gabi. At malamang kinakailangan ng ipatupad ang batas. Tapos, sasabihin ni Albayalde, bastos. Dahil daw walang due process. Hindi daw nasunod ang rule of law. Ganun ba yun, Mr. Albayalde? Nandun yung nakita naman po natin, di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo dyan, kakalad ka rin kita, iakyat kita. How can you say that to a former president? Ang una kong maiisip is bastos. Okay. So, yun mga kababayan, na nabanggit niya yung sinabi ni General Torre na hihilahin niya. Kasi narinig naman natin may video eh. Sinabi ni General Torre, hihilahin ko na yan. Hihilahin ko na yan. Kasi sobrang tagal na mga kababayan, sobra-sobra na yung ibinigay sa kanilang leeway. Inabot na sila ng gabi. Ngayon, sabi nga, narinig ko doon sa usapan, hinihintay niya si Sara Duterte. Hindi naman na makakapasok si Sara Duterte. Dumating nga si Sara Duterte, hindi na naman nakapasok eh. Kasi yung protocol doon, yun yung sinusunod nilang utos. So wala rin eh, tatagal lang at tatagal. Mas mahihirapan itong si Duterte, imbis na makapagpahinga na, mas lalong tumagal. Tapos sasabihin ni Albayalde, bastos, yung ba ang bastos? Ang bastos, yung nagmumura, yung minumura, itong nagpapatupad lamang ng kanyang tungkulin, ayon sa batas. Ang bastos, yung namumukpok ng cellphone sa ulo ng pulis na ang ginagawa lang ay hinaharangan sila para matapos na yung nangyayari dun sa Villamor. Diba? Bakit mo patatagalin na wala namang patutunguhan? Talagang susundin mo yung batas, talagang ililipad ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa Dahig, dyan po sa Netherlands. Kahit papaabuti nila ng anong oras, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. So bakit mo papatatagalin? Ano pa, abuti mo ng kinabukasan? Walang tulugan? Hindi pare-parehas kayo napagod? Imbis na, napanood nyo ba yung interview kay General Torre? Sinabi niya, ang trabaho ko lang, ilagay ka dyan sa eroplano. Ngayon, yung problema ninyo sa ICC, hindi ko na alam yan. Ang korte na ang magdidesisyon dyan. Ayun lang yung trabaho ni General Torre, tapos sasabihin na ito, bastos daw. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo ba bastos ang ginawang paghuli kay Duterte? Kasi para sa akin, ang bastos yung mga tao sa paligid ni Duterte. Yung nagmura sa kanya, yung halos duraan siya. Tapos yung kanyang mga tauhan ay hampasin ng cellphone, itulak-tulak. Sa tingin ko yun po ang kabastusan. At yung ginagawa ni General Torre ay sumusunod lamang siya dyan sa tungkulin, dyan sa utos. Kaya dito kay Mr. Albayalde, sir, alam nyo, sa totoo lang, kung wala naman po kayong ginawa na EJK, wala naman po sanang ganito eh. So ito nga pagpapatupad ng batas, ito pa yung lumalabas na kabastusan. At ito ay paglabag sa sa rule of law. Sir, paalala ko lang sa inyo, nung panahon ninyo, hindi nyo nga naisip yan eh. Di ba? Hindi nyo naisip yan eh. Ang ginawa ninyo, basta na lang kayo ng gurgur. Kaya nga ito na po yung ICC, susunod ka na. Di bahala na kayo magpaliwanag sa korte, bahala na kayo nga ilabas ang inyong mga resibo, ang inyong mga ebidensya na hindi kayo sangkot dyan sa mga
dyan sa nangyaring EJK at crime against humanity na naisinampa sa inyo ng ICC. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Mag-comment po kayo. Ilagay niyo po sa comment section kung kayo po ay isang-ayon kay Albayalde na bastos daw. Ito nga si General Torre dahil wala raw sa ayos ang pagtrato dito kay former President Rodrigo Duterte. Wherein nakita ko, sobra-sobra pang ang luwag eh. Sobrang ang ano eh. Sila pa nga yung naharas mga kababayan. Kung titingnan nyo yung buong pangyayari, sila pa yung naharas. Oh. Kaya, tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Albayalde kapag dumating na ang warrant of arrest para sa kanya. Kasi sabi niya, haharapin daw niya. Parang si Bato de la Rosa, haharapin daw niya. Pero ngayon si Bato de la Rosa nagtatago dun sa saya ni Chis Escudero eh. Humihingi na siya ng saklolo dyan sa Senate eh. Tingnan natin, abangan natin kapag dumating na po ang warrant of arrest dito po sa dalawang former PNP chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.